Pagka ganitong malamig ang panahon, talaga naman bumibida ang tinolang manok sa amin. At isa nga itong lulutuin natin ngayon sa mga nagustuhan namin pagkakaluto ng tinola. Buksan na nga po sa medium settings, saka na maglagay ng 2 kutsara ng mantika. At bahagya lang ito painitin. Ito yung mga siling pula namin dito, ang lalaki talaga. Pitpitin lang kabilaan, hiwain ng ganito, saka na natin ito saglit ipirito. Ganun din ang gawin sa siling berde. Pitpitin, hiwain, saka rin ito saglit ipirito. Gisa-gisahin lang hanggang sa maamoy na ang bango nito. Sa ganito kasing pamamaraan ng pagluluto, mas napapalabas kasi talaga yung sarap ng lasa ng sili. Pagka pirito, agad nang patayin ang apoy para naman hindi ito masunog. Saka na ito ahunin at itabi. Linisin mo ng lutuan bago ito isalang ulit. Gamit dito yung medium setting ng apoy. Pagkalagay ng mantika, painitin saglit, saka na ilagay ang luya at bawang. Ilagay na rin ang maliliit na sibuyas. Saka na ito gisa-gisahin hanggang sa mapalabas na ang bango ng mga rekado. Ngayong napalabas na nga ang bango ng rekado, pwede nang ilagay ang manok. Buong sariwang manok nga palang ginamit ko dito, pero inihiwalay ko itong chicken breast. Kasi nga, itong chicken breast, mabilis lang talaga ito lutuin. Once na overcook, gumagaspang at tumitigas yung karne nito. Hindi na masarap kainin. Kaya lulutuin ko na lang itong chicken breast ng ibang putahe. Patuloy lang gisa-gisahin ng manok hanggang sa hindi na ito kulay pink o kaya ay hindi na ito mukhang sariwa. Ngayon, pwede na maglagay ng dinikdik na paminta at patis. Para talagang malasa ang manok, gisa-gisahin pa ito sa mga rekado ng 2 minuto. Pwede nang ilagay ang papaya. Kalahati lang muna ng dami nito yung ilalagay ko. At ito namang natirang kalahati, mamaya ko na ito ilalagay. Ilagay na rin yung mga napiritong sili kanina, saka na maglagay ng tubig. At dahil nga sa matubig ang papaya, kaya 10 tasa ng tubig lang ang inilagay ko dito. Paalala lang pala, na para sa mas malasang pagkakaluto ng kahit na anong sinabawan, dapat ang tubig ay kaparehas lang ng level ng mga rekado. At kung magdadagdag man, konting-konti lang. Matapos takpan, hayaan na itong kumulo. Saka na ito lutuin ng 30 minutos sa pinakamahinang apoy. At matapos nga ang 30 minutos, yan na malambot na yung papaya. Liligisin ko nga pala lahat itong papaya para sa mas malapot at sa mas masarap na sabaw ng tinola. At matapos nga maligis lahat ng papaya, ilagay na yung natitirang kalahati pa ng papaya. Timplahan na rin ito ng chicken powder, saka na rin ito saglit haluin. Takpan, saka na ito hayaang kumulo. Saka pa ito lutuin ng 5 minuto sa medium high setting ng apoy. Pagka nga pala gustong mapalapot ang sabaw, lutuin dito sa malakas na apoy. At pagkatapos nga ng 5 minuto, gusto ko na yung ganitong pagkakapalapot ng sabaw. Ngayon, pwede na itong tikman para maihusto ang lasa nito. Sarap! Manyaman eh! Ang gagamitin ko nga palang dahon dito, yung dahon ng goji berries. Ito nga yung tinatawag naming Chinese malunggay dito sa Hong Kong. Ang sarap kasi talaga nito sa tinola o kaya sa ginisang munggo. Yung prutas naman nito na goji berries, gaya ng malunggay natin, ginagamit din ito for healthy cooking at saka for medication. Pagkalubog nga ng mga gulay, haluin na itong mabuti. At agad nang isunod na ilagay ang mga napiritong berdeng sili kanina. Yan, nakaluto na tayo. Ready to serve na to.